nasira ka, mauubig ako magbayad sa'yo. Relax ka lang, sabay tayo sa agos ng hangin. Click and play, tuluyang saya. Sa tsana na walang kapantay. Ganda. Bossing Robe Official. Ganda mga kabossing. Kwentuhan at Mango, tawanan mango. natural. So, ito pa yung mga natitira kong punla. Yan po ay sili at saka ano, talong ang iba dyan, okra. Yung iba na itanim ko na, kaso inabuto ng init, pinakipan ko ng balat ng saging. Pero gandang hapon mga kabossing, isang magandang hapon. So eto muli, welcome ulit sa aking munting YouTube channel. At syempre weekly ay gaya ng pangako ko na kahit pa paano ay makakapag-upload tayo o makapag-video. So muli ay isang magandang hapon. Sana po sa mga oras na ito ay kung saan man kayo naroon ay nasa maayos kayo kalagayan kasama ng ng mga pamilya. At syempre hindi naman mawawala na minsan nagkakaroon tayo ng problema, kung ano mang klaseng problema yon, pinansyal o pampamilyang problema. Hindi naman po talaga mawawala yan mga kabusing. Kakambal na po yun ang ating buhay. So muli ay isang magandang hapon. At as of now mga kabusing ay wala ng tao dito sa garahe. Dito tayo sa ating garahe. Yan o, mayroong isang nire-restore na sasakyan dito. Medyo mga kabosing nahihirapan ako mamili ngayon ng unit. Sa totoo lang, ilang araw na akong naghahanap. Medyo nahihirapan talaga at hindi akma sa presyo. So ngayon talaga ay ang nakaka-epekto sa buy and sell yung marketplace sa Facebook. So masyadong maalam na yung mga seller, kahit naman hindi dapat ganun ang presyo, ay sinasabay na nila sa presyo yung kanilang unit na hindi naman naaangkop sa kanilang sasakyan. Siyempre yun ay desisyon nila, kaya hindi tayo pwedeng sumabay. So mga kabosing, sa video na to ay gusto kong ipaalam sa inyo na unti-unti ay nagkakaroon tayo ng mga ilang pagbabago ng desisyon sa buhay. Yan. At ang nangyari kasi mga kabusing, mula nung magkaroon ako ng bahay sa Batangas ay medyo may pagpapaiba-iba yung plano ko sa paghahanap buhay. Dahil hindi naman lingid sa inyong mga kaalaman na talagang dumaan tayo sa krisis, medyo nanibago tayo, pero naisusurvive naman natin. Hindi lang tayo sanay sa mga ganitong sitwasyon na lagi ng may crisis, tapos nakakambala pa tayo ng kung ano-anong pangyayaring problema mga kabossing. At gusto ko rin paalam sa inyo ng mga kabossing lahat, yung nagiging laging sinasabi ko sa inyo na nagiging stress reliever ko talaga ay yung team Kapanalig. As of now ay medyo namimiss ko sila dahil magkakasama kami nung piyesta nung nakaraang buwan. Siyempre magkakasama kami ay talagang hindi matawaran yung saya ko pag sila ay aking kasama. Sabihin na natin na mga bata sila, pero nakikita ko sa kanilang samahan ay napakaayos. At kahit na talagang yun nga, hindi mailingid sa inyo na talagang mga nagiinom, ay masaya naman sila magdala ng alak. At hindi naman sila katulad ng iba na pag-iinom na parang hindi kaaya-ayang pakinggan yung mga usapan. Puro good vibes lang mga kabossing. Pero sa totoo lang, minsan nag-a-advise din ako na sa ngayon ay kaya pa nyo yan, pero huwag kasobrahan talaga. Ayan yung mga kabossing, at katulad ng nabanggit ko na medyo nag-iiba ang ating plano sa buhay, ay noon nga, mula noon tayo ay magkaroon ng bahay sa Batangas. At
dagdag ko rin na ewan ko kung sa video na to at yung mga bagong nanonood sa akin, hindi nyo alam nyo na ako po ay halos nasa 30 years na sa larangan ng transportasyon, at yan po ay pagiging operator ng mga pampasaherong jeep. Yan, sa totoo lang, hindi man talaga siya ang main source ko na aking pinakakitaan, pero talagang siya ay naging aliw ako. Yan po ang naging rason kung bakit po ako naging hilig sa pagre-restore ng mga lumang sasakyan. Ang una ko pang nire-restore mga kabosing ay yung jeep na ito, mga ganyan. Yan, yung mga pinabayaang sasakyan, yan po ang una kong unang pinag-aralan kong i-restore. Ayan, mga pampasaherong sasakyan. At saka po tayo nagawi sa pagre-restore ng mga mga private na sasakyan katulad ng mga van, mga SUV, kotse, at kung ano-ano pang klase ng sasakyan. So as of na mga kabosing, mula po nung magkaroon po ng jeepney modernization ay unti-unti po nang bumagsak ang negosyo ng mga pagiging operator ng mga jeep. Survival na lang mga kabosing, at naapektuhan din ang mga jeep sa totoo lang. Yan, bali dalawa yung nakagarahe dito, meron din sa labas na dalawa din, yung apat ay lumalabas na biyahe. So nabanggit ko po mga kabosing ang mga bagay na yan kasi yan po ay napapag-usapan namin mag-asawa, na parang nagbabadya na gusto ko nang tumigil sa pagiging operator ng pampasaherong jeep. Kasi napapansin ko mga kabosing, ang kumikita lang talaga sa panahon ngayon ay ang kooperatiba na sinamahan namin, at hindi rin nyo hindi lingid sa inyong kaalaman na hindi po naman tayo makakarehistro kung hindi po tayo sasali sa kooperatiba na gusto ng ating gobyerno. Katulad po ngayon, dati po ang aking rehistro sa isang jeep ay pumapatak lang po ng mga 7, 8. So ngayon po pumapatak po na siya ng halos 15,000 to 16,000, na dahil meron doon silang binabayarang share na hindi ko na maintindihan. Ang gusto nila yung kanilang kooperatiba ay lumago. Kinuha pa nila yung aming prangkisa na wala naman silang kahirap-hirap. So naiisip ko na parang ang pinaghahanap buhay ko lang ay ang kooperatiba, at isa pa, talagang isusurvive po ang pamilya ng aking mga driver. At minsan hindi na po kami nagkakaintindihan ng aking mga driver, at minsan nakakasalita rin ako ng hindi maganda sa kanila kasi ginagawa ko naman ng paraan na sila ay makasurvive, pero may mga driver na talagang hindi nakikinig. Ganun. Katulad po ng ayuda na mga nakaraan, ginawa ko po ng paraan na sila ay makakuha. Yung akin pong subsidy na tawid pasada ay pinasa ko na rin sa kanila, pero hindi minsan napapansin ko yung ibang driver ay hindi nila binibigyan ng importansya yung mga ayudang yun na binibigyan ko sila ng pagkakataong makakuha. Dahil ayun nga, puro na po utang ang nangyayari sa akin. Ang isa pa, ang maintenance po ay halos nag-i-equal lang, minsan negative pa. Then ang isang mabigat sa akin mga kabosing ay yung hindi nila naiisip yung kalagayan ng isang operator na talagang wala nang kinikita, sinusurvive lang sila. Yun mga kabosing,
Although wala naman ako magagawa kasi yun ang kanilang desisyon sa buhay eh. Wala naman tayong magagawa. Eh, ang naisip ko na lang, kaysa naman magtalo pa, dahil ayaw ko rin naman makakapagsalita ng hindi maganda, ay pinipili ko sila maging maayos. Kung ayaw naman nila ay wala na tayong magagawa. Pero hindi naman lahat ng driver, kaya lang ano bang tawag doon, may mga driver na tinitingnan lang nila yung kanilang kikitain. Hindi nila alam na wala na akong kinikita. As in, meron naman konting-konti, pero halos doon lang paikot-ikot. As compare nung talagang hindi pa nagkakaroon ng jeepney modernization, na talaga namang bukod sa inaasahan ko sa aking pamilya, eh nakakaipon ako. Yan ang totoo. Kaya hindi ko na rin kaya ang entertain ng mga driver na ano. So yan mga kabossing, at yun nga, tumawag yung isang driver ko na may problema din. So mild lang naman yun, kayang-kaya nila. Ayun, at kung maalaala ninyo, nung ako'y nasa Batangas na ospital, na nakumbine ako, na nandun ako sa emergency room, nakaswero, ay tumawag pa yung driver ko, yung isa. Nakabangga daw siya, kailangan niya daw ng 10,000. Yung magbabayad ka na lang, tapos mumurahin ka pa ng binangga nila, na wala ka namang kinalaman. Di ba? Sama-sama. Mabuti na lang si Mrs. magaling magaling mag-entertain ng ganong sitwasyon. Pero sanay naman ako mga kabossing, kaya lang minsan siyempre pag wala na tayong kinikita at tapos ganun pa, tapos kagagalitan pa tayo, then kapag nangyari na, yung mga driver naman at nabayaran na, parang hindi naman binabayaran, di man lahat sila nagkakaproblema. Yun ang akin. Kaya siguro nag-iba na yung desisyon ko. Yun nga, papakiramdaman ko pa rin ito siguro by this year, at the end of 2026 magde-decide na ako, kasi kumausap na ako na gusto ko nang ipagbili yung lahat na unit ko ng jeep, at isa na lang ititira ko. So itong desisyon, yun nga, itong desisyon ko, itong mga kabossing, isang mabigat na desisyon para sa akin, pero matagal ko na itong binabalak, dahil nga hindi ito na yung nakagisnan ko. Pangalawa ay nagiging aliwang ko. Pangatlo ay ito talaga ang matagal ko nang hanap buhay. So pabigat para sa akin mga kabossing, kasi kahit hindi po tayo kumikita, ay dito po ako nakahiligan na magpalabas ng jeep. At sa totoo lang, sanay po naman tayo sa mga circumstances na nangyayari. Kaya lang nakikita ko na may mga tao hindi naman pinapahalagan yung aking pagsasakripisyo mga kabossing. So yun naman ay problema namin nag-usap-usap na kami. So i-prepare na ninyo ang inyong sarili, dahil kung hindi kayo makikinig sa akin, ay yun nga ang aking magiging desisyon mga kabossing. Napakabigat din na after 3 decade ay titigil na ako. O sa totoo lang, malakas pa naman tayo at kaya pa naman natin, pero okay na, nagdesisyon na ako na kung hindi talaga magbabago, ay magpapalit na tayo ng ibang pagkakabahala natin. Sa Cavite kasi mga kabossing, hindi rin ako basta makaalis, dahil andito po yung ibang properties ko, yung pinagkakitaan ko, at ang buy and sell po ay hindi ako natigil, lalo sa mga low to mid end na unit. Ayan, matagal na po tayo dyan. So tingnan po natin kung ano magiging resulta, at pag hindi talaga sila, yung mga driver ko, hindi nakikinig sa akin, napapansin ko, so matutuloy talaga yung desisyon ko yung mga kabossing. So
pasensya na at talagang medyo nasusukol na ako mga kabosing sa mga bagay na yon. Yan. At medyo nagdidilim na mga kabosing. Ang lalago na itong mga manggang ito. Itong Indian ito ay magaling bumunga ay ang napakarami ng dahon. May bunga pa yan pero hindi mo makita-kita. So yan, uuwi muna tayo sa bahay. Yung mga kabosing at bali karugtong lang ito ng vlog natin kahapon. Inapunta tayo ng dilim kahapon yung video natin kaya hindi ko na tinuloy. So ngayong araw na ito ay naging busy tayo kanina kaya ngayon lang natin maludugtungan mga kabosing. At may pupuntahan tayo sa Glental. At ang dahilan mga kabosing ay may kamit up tayo na kukuha tayo ng half-cab ng gulong ng Innova kasi yung nabili kong Innova ay hindi max. So kung paparta ko ng max ay masyadong mahal kaya i-half-cab ko na lang. Meet up kami dito sa may malapit lang sa may Magnolia mga kapatid. Let's go, tingnan natin kung okay yung inaalok niya sa akin. Bali nag-meet kami sa online. Tingnan ko kung okay kaya para makita natin ang personal kung okay. Pasok yun sa rin natin. So kahapon inabot na tayo ng dilim mga kabosing. So may gagawin pa sana tayo kaya at saka may dumating na tao sa ating mga kabosing kaya mas pinili ko na itigil muna yung pag-video. Lapit lang ang meet up place namin mga kabosing. At ngayong araw nga pala ay nag-message si Kautol sa akin na baka daw pwedeng makasaglit doon sa Kampanalig. Ang problema ay may mga naasikaso naman tayo kaya hindi tayo makakapunta. Meron yata silang padugo o kakatahing kambing para doon sa padugo doon sa mga poste ng retaining wall ni Boss Jose mga kaposing. Hindi na tayo makakauwi. Hapon na rin. Napakainit pa rin mga kabosing kahit naulan. Talagang pagkagabi pawis ang pawisan kami
Ito po ang pagitan ng Dasmariñas at General Trias. Ayan. Malapit lang mga kabossing. Tingnan natin kung okay kayo. Ay, tama sa tama. Oo. Ganyan. Pang Innova to eh. Sa Innova. Oo, ganyan siya. Tas RP. Bakit ano bang ano niyo? Pick up. Pick up na. 17 pala yun eh. Mali ako natingin. 15 pala yun. Tapos di ko na makancel. Sinatapon. Kaya yan eh. Tapos sabi ko eh. Benta ko na kahit pala. Sabi ni dito. Sa Shopee. Lang talaga. Maganda sana, masikip-sikip talaga. Ay, dapat yata dun sa Ito ba? Ay, ito pala. yung pinaka-pito niya. Pag nasira ka, maubig ako magbayad sa'yo. Yan, masikip ng konti ah. Boss? Sige yan. Kami lang ba mag-ano dyan? Oo, ayan naman nakalagay. Namali lang talaga naman. Nakabulin na tayo ng Sayang, hotdog. ganda eh, Bossing. Nagbablog ako eh. Nag-vlog. Bili tayo ng hubcab sa ano. Tama ba? Hub cover. Salamat. Ano ang pangalan niyo, boss? Rodel po, Rodel. Roseli. Salamat, salamat. Okay. Ano lang yung sasakyan? Ha? Ano lang yung sasakyan? Oo. Okay, nag-e-bike lang ako. Ah, nag-e-bike lang. Sige, salamat. Ako nang bahala dyan. Kaya kayo. Thank you. Sige tayo. Medyo sikip siya mga kaposing, pero mas maganda masikip na ganun para at least hindi siya nalalaglag. Kasi kung maluwag siya, hindi siya minsan nalalaglag sa biyahe, kaya mas okay na medyo sikip. Ano lang natin, try natin na ipit sa bahay, try natin. Pero pag 15 yan, pasok yan. Kasi mga kabossing, pagbili mo yan sa online, minsan yan nakita ko 1.8 1.8 to 1.2 yan. So may nakita tayo na ano, bumili siya ng hubcap na sana, kaya bilhin na lang natin. Eh kung order pa rin ako sa online, matagal pa rin dumating, so okay yan, ano, bago naman eh, pwede na yan mga kabossing. Ito yung problema sa intersection ng Gentry at puntang Tejero. Kanya-kanyang diskarte dito mga kasi wala yung mga enforcer. Kaya alam mo naman sa Pilipinas, pag hindi dito uso ang bigaya. Uso dito ang singitan mga kabossing.
Kaya pag hindi ka sumingit dito, hindi ka na makakalis sa tayo mo. Yun nga. Pero may mga lugar mga kabosing na ano, talagang sa Subic yata talagang biga yan. Ayan. Bigyan natin tong santo para magkalusutan. Yan. Para hindi tayong kahirapan yan. Bigyan natin yung santo. Yan. So, hinarangan din tayo ng mga siklista. Alam mo, pag nasa Pilipinas ka, magagaya ka na lang sa kapwa mga driver na ano, walang disiplina. Kasi pagka hinayaan mo yung maging disiplinado ka, may iwanan ka sa gitna eh. At baka hindi ka na makaalis. Katulad ng sabi ko sa inyo, talagang dito sa Pilipinas ano, pag hindi ka pasaway, hindi ka Pinoy sa pagmamaneho. Pero merong katulad ng sabi ko sa inyo mga kabosin, may mga lugar parang sa Subic yata talagang biga yan. Parang pagbibigyan mo yung tatlo, apat na sasakyan din ikaw naman, ganon. Dito hindi eh. Once na nawala yung enforcer, wala yung stoplight, wala na. Wala na sa ayos ang lusutan. Tapos maya maya sila na mag-aaway. Kaya dito gagamitin mo rin yung utak mo. Kinakailangan na makalusot ka na hindi ka kakagalitan ng kapwa driver mo mga kabosin. Medyo sikip siya pero try natin na ano, tanggalin kaya natin yung bakal sa loob para parang nakita ko yung tinatanggal yung bakal sa loob. So maraming flag na mga kabosing. Araw ng kalayaan, kalayaan na mangurakot, kalayaan na mag-akusahan ng kanya-kanyang baho. Just saying lang mga kabosin. So tulad ng nabanggit ko kanina mga kabosin ay talagang nagpapalak na ako na tumigil sa pagiging operator ng pampasahirong jeep. So i-prepare ko lang yung mga mapapagbilan sa aking mga jeep na ano, kung saan ko ilalagay. Dahil siyempre hindi mo pwede ibenta yun tapos wala ka rin magpaglalagyan. Wala rin. Kasi pipirahin mo tapos wala namang paglalagyan, hirap din. So yung lugar namin ito mga kabosing ay kahulihang barangay ng Dasma, pagitan ng General Trias mga kabosing. Ayan. Kaya hindi siya nasa sentro ng Dasma, katabihang barangay, pero malapit kami sa bayan. Try nating ipit yung ating napiling ano, half cup. So yan mga kapusing, dito tayo sa ano, sa bahay, sa garahe. Pipit natin tong half cup na to kung pwede yung napili natin. Hindi nakakaya naman hindi ko kunin kasi nag-effort siya na makapag-meet up sa akin eh. Try natin. Pit natin mga kapusing.
masikip eh. Yan lang, nahihiya naman ako hindi kunin kasi naka e-bike lang siya papunta doon sa meetup place. Tara, kunin natin. Try natin i-fit kung okay kaya itong nabili natin. So yan, hindi ko na rin pinabiyahe yung ibang jeep. Gusto ko kasi magpahinga talaga. Lan, kuhanin mo nga yung gulong. Lan, kunin mo nga ang gulong. Tayo mo nga Mark kung fit itong nabili ko sa online sa tao. Mga boss, bago pa siya. Kaya lang sinusukot ko Mark, parang masikip. Ang tagal naman yun. Parang pupunta pa doon sa ano Balayo. So ito yung nire-restore natin Innova. Ito yung daladala natin ng isang araw. Medyo may ka-80 man talaga ang ano. 15 basta 15. Kaso parang yung ating yung ating Innova gayan din yung pula. Baka kailangan alisin yung bakal. Try mo nga. Kailangan alisin yung bakal na yan. Nalaban nila. Pero mahina naman yun pagka hindi pag inalis. Try mo nga. 15 yan eh. May sticker siya eh. Nakita ko eh. Nakalagay 15. Ano ba yan? Ha? 15 yan. 15 naman talaga yan eh. Try mo nga. Baka yung para yung isa ay baka yung magkaiba. hindi. Kahit yung ring yan. Try mo nga. Kaya lang malambot. Ha? Mahuhugot pa. Try mo nga. I-remedyohan na lang natin. Ang tingin ko dito hindi siya original na hubcap. Kasi ang original na hubcap mga kabosing ay maluwang ilagay. Imitation lang to mga kabosing. So yan mga kabosing, na-repair na namin. Yan natin papasok. Yan. Ayan, pit na pit siya. Mukhang nakamags na siya lakas makabudol So hindi siya pit pagka hindi ginawa ng remendo. Ito ay ang tingin ko dito hindi siya original na hubcap, pero kaya natin gawa ng remedyo yan. Tapos istikeran natin dito ng Toyota
Di ba? Para nakamax na rin. So, ganyan yan mga kabossing. Salamat kay ano, nalimutan ko yung pangalan ng binilang ko. At okay na. Yan o, lalagyan ng max yan ng half cup. So kung gagawin nating max yan, malaking pera, kaya i-half cup na lang natin. So ang gulong naman ay talagang ano, halos 90% pa, oh. Kapal. Kaya okay pa yan. So yan mga kabossing, at siguro kung may makita tayong ano, step board, pwede pa natin lagyan yan mga kabossing dito sa gilid. Tapos lalagyan natin ito ng spoiler. Saan ang spoiler nito? Ayan. Dito lagyan natin spoiler to. So ang spoiler niyan ay binili ko din lang sa asa na? So ito, pakita ko sa inyo mga kabossing. Oh. Lagyan natin dito yan ang kanya. Nagbabatik-batik pa rin talaga ito, Marlan, oh. Yan, lagyan natin dyan. Okay. So yan mga kabossing, at okay na yung nabili nating half cup. Yung oversize siya, ganun talaga yung mga local mga kabossing. Pero kung original yun, sampakan lang yun, walang re-referendo. So ang diferensya ng diferensya mga kabossing ng ganyan, hindi mura yan. Pero halos parehas din naman ang design at itsura. So uwi tayo sa bahay, atras na lang tayo. At bibisitahin natin yung tatanan natin ng ano, ng mga gulay. Tingnan natin kung nabuhay. So yung mga tinanim ko sa Batangas, hindi ko alam kung mga nabuhay sila. At ang purpose ko ngayon ay magpa-relax muna. Medyo kakaiba yung ano, nagiging system na. So yan mga kabossing, nandito na tayo sa bahay. Tingnan natin yung sinasabi ko na yung ano, yung tatanan natin ng ano, ng ibang gulayin. Bali yung mga binhi ko ay hindi pa masyadong nakasibol. So yun, ayun, at tanggalan natin ng takip. Kasi nung nakaraan sobrang init eh. Yan. Wala, namatay. Yeah. Pipinin mga kabossing, kukunin natin yung ibang bunga ng manggang ito. Di ba makuha yan? Baka malaglag yan, mababasag yan. Teka. Teka rap. Laki. Ang ganda. Napakaganda mga kabossing. Bango. Pa. Saan pa? Ito pa mga kabossing, oh. Pangit kasi ang hilaw nito mga kabossing. Ayan pa, oh. Tata. Teka. Yan, hilaw ba? Dito. Parang hilaw eh. Ang dami. Ay,
Yung dalawa kaya sa taas. Ulan. Sige yata. Dito. Ayan. Ayan. Hinog ba yan? Ayan ang nabuha mga kabusin. Tapos ito pa oh. Then meron pa dito. Ayan oh. Ayan. Pahinugin muna kaya natin. Huwag muna natin kuhanin mga kabosing kasi yung manggang yan pag hindi hinog nakatulad ito parang hindi masarap. Ang bango. Hinog ba yan? Parang hindi pa. Huwag na muna. Pero ang daming bunga mga kabosing. Ayan. Kung tawagin ito mga kabosing ay apple mango. Ayan. Hawak mo ra. Ang dami. Ayan pa. Saan? Ito? Nasa dulo. Oh. Parang hindi pa eh. Ha? Hindi pa. Saka na lang. Susunod na lang nating kunin yan. Yan lang muna kunin natin. Kahinayang eh. Masarap yan pagka hinog na hinog mga kabosing. Saka hindi naglalambot yung mangga niya. So nagtanim kami dito ng pipino. Ayan. Dapat siguro magdilig to. Ayan o. Ang ulan dito mga kabosing ay mahihina lang. Hindi sa tuong malakas. Tapos doon kabila may tanim na rin tayo mga kabosing. Sarado mo to. May tanim na rin tayo dito sa kabila. Pawis tayo mga kabosing. Tingnan natin. Alam ko may mga ano to eh, naalagaan ng maayos to eh. Ayan. Okra yan mga kabosi. Rap. So mga kabosing at diligan natin mamaya at tanggalin na natin yung pinakatakip kasi naulan-ulan na para mabuhay siya. Yan ay mga puno ng okra katulad dito, namatay siya. Pangit lang yan mga kabosing pagka ganitong bagong tanim, pero pag tumayo na maganda yan. Ayan tayo mga kabosing, padidiligan natin yan mga kabosing kay Ray. Saan ako kay Rap. Ito pa yung mga natitira kong punla. Yan po ay sili at saka talong ang iba dyan, okra.
Yung iba na itanim ko na, kaso inabuto ng init, pinakipan ko ng balat ng saging, pero talagang mas nananaig pa rin yung init. Pero yung iba doon makaka-recover mga kabossing. Rap! So yan mga kabossing, ata siguro hanggang dito na lang yung ating vlog. At nakapag-update tayo sa ating YouTube channel. Diligan mo nga yung ano, ito yung mga ibang binhing okra. Ayan o. Ayan. Diligan natin. So hanggang dito na lang mga kabossing. At syempre, pasalamat pa rin doon sa mga ibang nagtitiyaga pa rin na manood ng aking vlog. Kay Mamainda, kay Mang Corazon. Syempre, kay Ma'am Jonah Hill na salamat sa suporta sa Team Kapanali. Yan, kay Crispy Bandilla. Yan, kay Ma'am Ellen Diploma mga kabossing. At sa iba pa mga kabossing, so siguro lagi kayo mag-iingat dahil yung init ngayon kakaiba. Umulan na, lalong ang banas pa rin po sa Batangas mga kabossing. So hanggang dito na lang ang aking vlog. Sana po ay mag-ingat kayong lahat. Until next video na lang mga kabossing. Bye bye.